Pangkaraniwan po bang nangyayari, Mr. President, na yun po nagpapanotaryo bago siya umalis ay pipilitin niyang puntahan yung inaakala niyang nagnotaryo at sasabihin niya, "Ma'am, sir, pasensya na po kayo. Gusto ko lamang pong malaman kung talaga kayo po ang pumirma dito sa dokumentong ninotaryo ninyo." Nangyayari po ba yun? Sinisiguro po ba nung nagpanotaryo bago siya umalis na yung inaakala niyang nagnotaryo sa kanyang dokumento ay siya nga? At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Well, base sa personal kong karanasan, mayroong assumption ang nagpapanotaryo na talagang yung nagnotaryo ay mayroong komisyon. Hindi ho kickback. Ibig sabihin, notarial commission. May authority. So, I agree na hindi practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran. Ang notaryo nagtatanong dun sa pipirma, ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin? Salamat po sa inyong kasagutan. Totoo po yun. Lalong-lalo na po kung yung dokumentong sinasabi nila na pinalsipika ay meron naman pong notarial details. Ang ibig sabihin po, merong stampad na ginamit na kung saan po isinusulatan yung mga detalye ng notaryo at meron pa pong parte doon na kung saan ilalagay mo yung numero ng dokumento, yung pahina, pati po yung bilang ng Book of Registry. Yung pong dokumento ni Gutesa, Mr. President, pag sinalat mo po, meron po kasi akong kopya. Meron pong dry seal eh. Ang ibig po bang sabihin, Mr. President, si Gutesa, kinakailangan pa niyang maghanap o mag-imbento ng stampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon? Manghihiram o magnanakaw kaya siya ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Saan niya kukunin yung notarial number? Saan niya kukunin yung book number, yung page number? Ano po ang mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Sir President, sa ordinaryong pangyayari po kailangan pa bang gawin ng isang Orly Gutesa yun? Yung ipeke niya yung... O paano niyang gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yun? Sa konting oras na natitira sa kanya dahil kinabukasan kailangan makarating siya rito para personal siyang tetestigo. Ano po ang mapapala, Mr. President, ni Orly Gutesa kung ang kukunin niyang notaryo ay peke? Well, bilang abogado, if I may be allowed, clearly, ang merong, at the very least, ang dapat may pananagutan dun, yung pumeke, rather than si Ginoong Gutesa. In good faith, the way I see it, no, I could be mistaken dahil hindi naman natin nakausap personal si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith, pumasok siya ron. Sinabi, magpapanotaryo, pinirmahan ni Ginoong Gutesa. At yun na nga, may stamp, may signature, may date, etc. So, kung merong may pananagutan dun, yung nameke. Kung totoo ng peke. At base ata sa findings ng executive judge ng RTC Branch 18 ay yung signature nga nung Espera ay falsified. So yung nag-falsify nung signature, yan, may pananagutan po. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President. Pangkaraniwan po kasi,
sa haba at sa dami ng mga nagnonotaryo, hindi naman po talaga yung abogado o abogada ang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sila lang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, maaaring ang sabihin na nangyayari yan. Pero hindi pa rin sabihin na nating legal. In other words, yung pagde-delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. At according to our clerk, our court administrator, merong isinasagawang spot checking. Sino? Ang executive judge, Carl. Ang executive judge Ng Maynila. ng Maynila para madetermina kung talagang maayos yung dokumento, yung notarial registry ng mga notary, yung mga commission, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance nung testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging moot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng Gutesa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification, wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanotaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala eh. Parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun tatanggapin ko naman yun Sasabihin ko lang, o sige, kung talagang buong loob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buong loob mo at totoo lahat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun nga po yung ginawa niya. Sa makatwid, ang aking pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ang maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Siguro po, sa kanyang puso, inisip niya, inasahan niya, natutulungan siya ng Estado na proteksyonan man lang siya. Dahil sa kanyang ginawa, para matulungan ang Estado, i-prosecute kung sino talaga ang may kasalanan sa malaganap at kasuklam-suklam na iskandal na ginawa ng mga taong kasangkot dito. Pero wala po Wala siyang nahita. Despite his courageous testimony before the Blue Ribbon Committee, he did not get even the courtesy that he deserves.